Pag pinapanood natin yung away ng mga politiko natin, okay siya, it's very entertaining. It's political theater, no? So para bang nakakatakas tayo doon sa problema natin na pang-araw-araw. Para tayong nanonood ng isang pelikula, para tayong nanonood ng isang series at namamangha tayo, na-entertain, naiinis tayo doon sa mga developments pagdating sa politika. Ano po yung isa sa pinaka quote-unquote entertaining political episodes na nakikita natin lately? Of course, itong away, itong supposedly miyembro ng Uniteam. Diba? Tumakbo sila on the basis of unity noong 2022. At nanalo sila with a resounding vote. Si President Marcos at si Vice President Sara Duterte. Pero that early, alam naman ng mga tao talagang matino mag-isip na that was a marriage, a political marriage of convenience. Alam naman natin na hindi talaga malinaw o malalim o matibay yung nagbibigkis doon sa tinatawag na Uniteam na iyon. And as expected, hindi naman siya surprising, soon after the victory was assured, soon after the Marcos Duterte ticket assumed office, meron tayo nakita agad ng mga cracks, no? And mabilis nag-unravel. At ngayon, full-blown na talaga. Alam mo na biyak na biyak na. Kaya dun sa mga politically dishonest or intellectually dishonest na mga political observers, huwag nyo na pong ipilit na meron pa pong Uniteam. Talagang wala na po, no? So si President Marcos, wala na sa kanya si Vice President Sara Duterte. In fact, nag-resign na si Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary. Okay. So napaka-entertaining yan para sa maraming nag-o-observe. Okay? Pati yung mga sumuporta sa oposisyon at hindi dito kay Marcos at kay Duterte, sila mismo na-entertain at ang sinasabi nila, nakikita ko online yung mga comments, no? Masarap daw manood, kulang na lang popcorn. Pero, pag ina-analyze po natin itong issue na ito, hindi po ito nakakatuwa. Actually, nakakaiyak, nakakadismaya, nakakagigil. Bakit kanyo? Di ba nanonood tayo ng pelikula to be entertained? We go to the movies, we watch Netflix as a form of escape. Makatakas kahit papano doon sa pang-araw-araw na preoccupation natin. Siyempre, pag pinag-usapan natin Netflix, yung mga ordinaryong Pilipino yung talaga mahihirap, wala naman silang access sa ganyan, di ba? Pero I'm using this example in the context of the political theater that we are in now. Doon sa political performance, doon sa political entertainment na nakikita natin. Di ba? Nanonood ka na isang pelikula, nanonood ka na isang series as a form of escapism. Gusto mo makatakas. Kasi siguro nababagot ka, naiinis ka, naaasar ka doon sa tunay na buhay na meron ka. So manonood ka. Pwede mong gawin yung kung Netflix. Pwede mong gawin yung kung HBO, kung Prime, o kung manonood ka sa isang sinehan. Gusto mo na entertainment. Okay? Gusto mong maiyak, gusto mong malungkot, whatever it is, whatever feeling or emotion that you want to have at that particular moment of escape. Ang problema, pag itong mentality nito ng escapism, dadalhin mo doon sa pag-obserba mo, doon sa away politika o doon sa political entertainment. For instance, sa pagitan ni Duterte at ni Marcos, teka muna, hindi naman sila entertainers. Hindi naman po sila mga artista. Sila po ay mga halal na opisyal ng ating gobyerno. They're not here to politically entertain us. They're here to perform. Not as entertainers, but as public officials. They're here to govern. So, hindi pwede na okay na, nakakalimutan na natin yung problema dahil na-entertain tayo sa away o patutsadahan itong mga kampo ng mga Marcos at ng mga Duterte. In the meantime, yung karamihan ng mga Pilipino, gutom. Karamihan ng mga Pilipino, hindi alam kung paano makakaraos pagdating doon sa tinatawag na inflation o yung bilis sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin at ng mga basic services, for instance. So, yun ang wag nating kakalimutan. We should not be blinded. We should not be befuddled. We should not be fooled or duped by these political characters in this political theater that we are in now. Hindi tayo dapat ma-entertain nito mga politiko na ito. Dapat sila ay magbalik sa atin ng serbisyo dahil sila po yung nakaupo dyan. Kaya hindi po nila magagawa yun, umalis na sila. Wala silang silbi.